po ng aking minamahal na subscriber, brother and sister. Ngayong umaga, biyahe na naman po si Mr. Kalikasan. At habang nasa biyahe po ako, magkwentuhan po tayo. Ang ikukuntin ko po ngayon, napapanahon, itong nangyari pong baha nung nakaraang yung bagyong Karina at sinabayan ko ng habagat. I-discuss ko po sa inyo para sa karagdagang kalaman. Ngayon po, isang location ko, andito po ako sa tapat ng bagong City Hall ng San Jose del Monte. Papakita ko po sa inyo mga brothers and sisters. Bagong-bago po, ang ganda. Ayan po. Ayan po brothers and sisters. Oh. Ang ganda po yan, laki po yan. Oh. Ayan. Bago po yan. Hindi ko alam kung nakalipat na po dyan yung mga taga City Hall. Ayan po. San Jose del Monte Government Center. Ayan. Ganda po yan. Bago po. Siguro mga nag-opisina na rin na po siguro yung iba dyan. Ayan po. Bagong City Hall ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Maraming puno din po siya. Laki po. Ang ganda po. Shoutout nga pala. Binabati ko po ng isang magandang umaga. Ang butihin at masipag na mayor ng San Jose del Monte, Bulacan, si Mayor Arthur Rubis, at ang kanyang may bahay na si Ma'am Rida Rubis, na butihing congresswoman ng San Jose del Monte City. At syempre ay Vice Mayor Efren Bartolome. Vice, good morning sa iyo, shout out. At syempre sa lahat po ng bumubuo ng City Council ng San Jose del Monte, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga at shout out po sa inyo. Andito na naman po ulit si Mr. Kalikasan sa location ng San Jose del Monte, Bulacan. Napakaganda po rito mga brother and sister. Ayan po, ito po yung bagong tulay. Dito, ang way po namin ngayon, dito po sa kabila ito. Dito po kami sa Kaipian dumaan. Ito po yung yung bagong tulay. Gagawin po dalawa yan, yung isa ganun. Ayan po, effort po ni Mayor yan at saka ni Congresswoman. Siyempre, kasama din po yung City Council ng bubuo ng San Jose del Monte City. Ayan po. Ganda po rito. Ang priority po nila dito yung kalsada talaga. Kaya mga drainage, nilalagyan talaga nila yan. Kaya mapalad po yung mga taga San Jose. Shout out po sa lahat ng mga taga San Jose del Monte, sa mga subscriber ko po. Mag-ingat po kayo lagi. Ayan. Ang destination po namin ngayon, ayan po yung kasama ko ngayon, si Manong. Dalawa lang po kami. Ayan o. Ayan. Alam nyo ba mga brothers ko, ilang taon na yan? Ilang taon ka na nga, Manong? 72 years. Biro mo, nagmimikaniko pa yan. Nagta-drive pa, kahit nung drive ay maniwala kayo, nung isang araw nakamotor yan, pumunta ng Bakasinan ganun siya katikas. Siyempre maingat din kasi sa katawan. Ayan po, dito po kami ngayon sa may San Jose del Monte, Bulacan. Ito po yung tinatawag na Dulong Bayan, Barangay Dulong Bayan. Ayan, lapit po, malalaking bahay po rito. Ang destination po namin ngayon mga brothers and sisters, hanggat Bulacan naman kami. Siyempre dadaan kami rito, San Jose del Monte una, tapos Garay, North sa Garay, tapos Angat. Doon po destination namin sa Angat, Bulacan. Bulacan po kami ngayon. At kapag ang transaction ko po ay Bulacan, siyempre natutuwa ako dito kasi walang traffic, maluwag ang kalsada, maraming puno, malilim dito. Ayan. At yung pag-uusapan natin mga brother and sister, napapanahon ito, kasi tayo naman nakita natin yung naging epekto, pinsala nung nakaraang bagyong Karina, lalo nung matinding pagbaha, matinding pag-ulan. Napakalungkot. Kapag nanonood niya ako ng balita, kapag nakikita ko po yung mga kababayan natin na nababaha, kaawa-awa po sila. Wala lang din tayong magawa. Siyempre may limitasyon din nating kakayahan, pero minsan hindi ko na lang pinapanood mga brothers and sisters kasi nalulungkot talaga ako. Nakita ko kaawa-awa sila. At alam mo ang baha, walang mahirap mayaman yan. Kahit anong yaman mo at inabot ng baha yung lugar mo, ay wala ka rin magawa. Talaga namang magpaparescue ka talaga. Kaya napapanahon po itong aking gagawing content na tungkol po sa nangyaring nakaraang pagbaha. Na masakit man tanggapin, ganito na po lang laging mangyayari sa atin na tuwing may baha, may bagyo, lumakas ang ulan. Talaga yung mga dating binabaha, gano'n na po ang mangyayari doon. Yung isang kaibigan ko nga, minsan nagbibiro siya, sabi niya sa akin, alam mo parts, sa amin ang sabi niya, ang biro niyo, umihi lang ang butiki, baka agad. Ang
ibig niya sabihin, nagulat nga ako, di naman umihi ang butike eh. Ang ibig niya sabihin lang yun, kunting ulan lang, binabaha kaagad sila. Totoo po yun. Totoo yun mga brothers and sisters. Kahit yung mga kapatid ko dun sa kabilang kwan, kabilang purok namin, kasi purok 5 ako, yung mga kapatid ko, mga purok 6. Kunting ulan lang yung mga kapatid ko sa lugar nila, grabe baha po, hanggang tuhod na agad. Kunting ulan lang po, ganun katindi. Oo. Siguro may tatanong yung mga brothers and sisters sa aking mga subscriber, sa aking mga taga-subaybay, mga viewers na Sir Kalikasan, wala na bang solusyon yung baha? Na tuwing na lang na pag-ulan, kailangan paghandaan natin, lalo na yung mga lugar ng binabaha. Ang napakasakit po na katotohanan niyan, mga brothers and sisters, karagdagan na, wala na po. Tanggapin po natin ang katotohanan na tuwing baha, ganyan na po ang mangyayari. Kaya kung may kakayahan kayo na pwede kayong lumipat, kung may iba pa kayong mga property na pwede na safe kayo, na mataas ang lugar, lumipat na po kayo. Pero ang maganda naman, may good news pa rin mga brother and sister. Pwede namang pahinain, mabawasan yung ganong katinding baha. Pwede po yun mga brother, simple lang. Una, didiscuss ko muna sa inyo, ano ba dahilan ng pagbaha? Siguro may tatanong nyo minsan yan, ano ba talaga? Kasi ang katotohanan yan, nung araw, nung bata pa ako, hindi naman ganyan po katindi ang pagbaha. Ngayon, nung araw maniwala ko hindi. Yung mga kaedad ko, yung mas matanda pa sa akin. Pag bumabaha nung araw, hindi naman lumalabo ng ganung kalabo yung tubig. Hindi katulad ngayon, sabi nga nila nung nabalita, yung mga in-interview, ang tubig daw sa kanila pagbaha, parang yung kape na 3-in-1. Ganung kalabo. Nung araw po sa probinsya, hindi ganon. Medyo lalabo lang siya ng kunti, pero hindi ganon na parang putik. Ay ngayon, kahit sa probinsya, pag bumaha po, grabe yung mga ilog. Kulay putik talaga, parang sabi nga nung iba, kulay 3-in-1 na kape. Nung araw po hindi ganoon, medyo lalabo lang siyang kunti at saka hindi ganun katindi ang baha. Bakit po nagkaganon? Gusto kong karagdagang kaalaman po, no? Abot ng aking makakaya, ipapaliwanag ko po sa inyo. Marami pong naging dahilan bakit ganun kagrabe ang pag-ulan at lalo yung pagbaha. Una, siyempre dala po ng climate change yan. Dahil matindi na po ang pag-init ng mundo natin. Yung matinding init kasi, di ba, diniscuss nung nakarang content ko, nung nakarang summer, yung El Nino, di ba, sinabi ko sa inyo, ang kapalit po niya na ay matinding pag-ulan. Sakto po yun. O, di ba, naranasan na nga. Hindi pa po yan. Hindi, at totoo, hindi pa kasagsagan ito mong tag-ulan eh. Ang kasagsagan talaga ng season ng tag-ulan sa atin, September, October hanggang November. Paghandaan pa po natin yan, mga brother and sister. Kaya yan po number 1 na dahilan. Climate change. Siyempre, hindi na nga natin makontrol yung init, kaya abnormal na rin yung pati mga pag-ulan natin. Ganun nakatindi pag-ulan. Nung araw, hindi naman ganyan katindi ang ulan eh. Kaya ang baha noon, hindi naman ganun kagrabe. Pangalawa, bakit ganun katindi ang pagbaha? Wala na pong mga halaman, lalo na itong puno, na nag-absorb ng tubig, lalo na kapag tag-ulan. Kasi po itong mga halaman, at lalo na mga puno, mga brother and sister, lalo doon sa tabi ng ilog, ang laking bagay po yan na may mga puno't halaman. Ina-absorb po nila yan, yung ulan, yung tubig. Sinisip-sip po ng mga halaman yan, ugat ng puno. Kaya, pansinin nyo doon sa mga mapuno, magubat na lugar, hindi ganun katindi yung baha kasi nga, nababawasan yung volume na binagsak ng ulan. Ina-absorb po nila yung tubig. Ganun po yun. Kasi kita nyo naman eh, kayo siguro alam nyo naman na halos wala na yung karamihan ng bundok sa atin, wala na talagang puno. Oo, halos maubos na po. Kaya sa tuwi na nga nagbablog ako bago ako magpaalam minsan, di ba sinabi ko sa inyo, magtanim po tayo ng puno. Oh, yun kasi ang isa sa mga paraan magawa natin para kahit paano hindi ganun ang magiging katindi ang pagbaha at pag-ulan. At sa totoo lang mga brother and sister, sa aking mga minamahal na kapwa Pilipino, saan mang sulok kayo ngayon ng mundo, nagtatrabaho man kayo, dyan man kayo nakatira, wala pong ibang magmamalasakit dito po sa ating inang bayang Pilipinas, kundi po tayong mga Pilipino. Totoo po yun mga brother and sister. Hindi po din nating iasa sa ibang bansa o kung kanino man, kasi may iniintindi rin silang bansa nila. Tayo po mismo mga Pilipino.
Yun po ang magawa natin, malasakitan natin, mahalin natin, pangalagaan natin yung inang kalikasan. Yun, magtanim tayo ng puno, siyempre. At ano pang pangatlong dahilan na bakit matinding pagbaha natin? Siyempre yung mga ilog natin, bumabaw na siya. Yung dapat ilog na takbuhan ng tubig tuwing umuulan, hindi na ganun katindi sumalo ng kuwan ng tubig kasi ano na sila, mababaw na sila kasi yung ilalim panay basura na at burak na siya. Hindi katulad nung araw, wala pa namang mga basura. Kaya yung tubig doon sa laki ng ilog, kasya pa sila doon, hindi sila umaapaw. Ay ngayon matindi po. Sabi nga, di ba sinabi ko sa inyo, yung isang kaibigan ko, ang biro niya, doon sa amin parts, umihilang ang butike, bumaba agad, ganun kalupit. Kaya yan po mga brother and sister, malungkot man na tanggapin ang katotohanan na itong climate change na dahilan ng matinding init at matinding ulan, epekto ng pagbanga. Hindi na po natin mapigil yan mga brother and sister. Pero sabi nga mga dalubhasa, batay rin sa aking obserbasyon, sa aking mga analysis, ay pwede talagang pahinain na hindi ka ganun ka-worse. Magtulong-tulong po tayo. Siyempre sa pangunguna po ng ating pamahalaan, tayo na mamamayan nila, malaki pong maimbag natin. Hindi po natin pwedeng iasa lahat sa ating gobyerno kasi sa dami rin nilang iniintindi. Tayo po mismo may magagawa tayo sa sarili natin, lalo lang dito sa Metro Manila. Lalo na dito po na siyempre mas wala na, halos napakadalan na ng puno. Paano po tayo makatanim ng puno dito? China-challenge ko po lahat po ng aking mga subscriber, viewer o yung mga taga-subaybay, kasi hindi naman lahat ng nanonood ng video ko ay subscriber ko. Mas maganda po sana yung mga silent viewer ko, mag-subscribe na rin po kayo para makatulong din po kayo dito sa aking YouTube channel. Challenge ko po kayo, yung minsan gala po kayo, minsan punta po kayo sa bahay. Yung lugar ko po, although na sa syudad ako Caloocan ako doon wala kayong makita doon. Sa challenge ko pa yun, wala kayong makitang bakanting lote doon, kahit isang dangkal siya, isang pie, wala po. Simentado po lahat kasi maliit lang din po yung property ko. Pero marami nagtataka doon, sa kabila nung wala naman akong maliit na lupa doon na pwedeng pagtamnan. Pero alam mo ba, alam nyo ba mga brother and sister, ang tanim kong puno nakapalibot doon sa bahay ko, limang puno. Mayroon akong 2 lagnob, isang bignay, mayroon akong kakao, mayroon akong kamyas, at ngayon may pinapalaki po akong balite. Nga lang hindi ko siya ganong papalakin kasi masyadong malaki po ang balite. Pwede po yun, siguro kung nakanagawa ko, mas lalong magawa nyo, lalo doon sa mga nakita ko naman may mga bakanti kayo, kahit paano may maliit kayong bakanting lupa doon sa harap o likod man ng bahay ninyo. Pwede nyo pong tamnan yan mga brother and sister. Laking tulong po yan, laking tulong. Una, proteksyon yan sa init, para ambag natin sa inang kalikasan. Kasi alam nyo po, ito karagdagang kaalaman, napakapalad po nating mga Pilipino. Bakit kamo? Kasi binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng napakagandang bansa, ang bansang Pilipinas. Na dito po, lahat ng natural resources, lahat ng magandang kalikasan, nandito po sa atin. Oo, napakapalad po natin. Kung ikumpara natin ang ating bansa sa Singapore, sa Japan, ay ang Japan po, maniwala ko siya hindi, batay dun sa history na nabasa ko, napanood ko, ang kanilang natural resources doon wala pa sa kalahati ng Pilipinas. Pero bakit kamo successful sila? Ay kasi ano ba silang mga tao, mapagmalasakit sila sa kanilang bayan, mayroon silang disiplina. Ang Singapore, napakalit po ng Singapore. Ang Taiwan, kung titignan mo Taiwan po, tinitingnan ko sa mapa ang Taiwan, parang pinagsama mong ang laki ng Taiwan Cebu, pagsama mo yung Cebu at saka itong Negros, parang ganun laki na, pero napaka-successful nila. Ano ba sikreto nila? Ay siyempre, mayroon lang silang disiplina. Mayroon silang malasakit sa bayan. Yan po ang gusto kong maano sa atin mga malukong kapwa Pilipino. Mahalin po natin yung ating inang bayan, yung bansang Pilipinas. Isama natin lagi sa mga panalangin natin na sana magkaroon tayo ng kapayapaan. Kung mayroon man pong nagbabadyang mga gulo, sana wag matuloy.
Kasi ang hirap po ng magiging buhay natin. Mahirap na yung bansa natin, magkakaroon pa ng gera, lalo na po kawawa po tayo na mga mahihirap. At isa pa doon nga pala sa aking mga minamahal na subscriber, kung gusto ko yung may maitanong na itanong pala tungkol sa kalikasan, pwede kayo mag-message sa aking comment section. Magtanong po kayo doon at sa abot po ng aking kaalaman, kakayahan, pwede ko pong ipaliwanag at sagutin yung mga tanong nyo tungkol po sa kalikasan. Bahala po kayo kung ano itanong nyo tungkol sa kalikasan. Ipapaliwanag ko po doon, at kung medyo maganda po yung tanong nyo, talagang maraming makikinabang kapag diniscuss ko, iko-content ko po yon. Bawa, nagtanong ka ng isang magandang itapik natin sa content, iko-content ko po yon, babanggitin ko po doon sa aking vlog na kung sino ang nagtanong noon. Opo, yun nga pala sa aking mga subscriber, pwede kayo mag-comment doon ng tanong. Magtanong po kayo tungkol sa kalikasan, paano mga alaga, paano ba ito, ano bang magandang gawin para mapigilan yung global warming, anong may tulong ng tayo mga Pilipino. Pwede po kayo magtanong mga brothers and sisters para i-discuss ko po doon sa aking content. Shout out sa lahat ng aking mga minamahal na subscriber. Ma'am Rose Pasay, ma'am, kamusta na kayo dyan? Mag-ingat kayo lagi dyan sa Maryland, USA. Kay Ma'am Raquel Nakamura, ma'am, ingat po. Kamusta po kayo? Namimiss na po namin kayo. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay, pagtangkilik sa aming munting channel. At siyempre kay Arnold Sigura, Robin De La Rosa, Ben, salamat. Romy Mijares ng Lanat, San Manuel Tarlac, Gasilis family, Bats, shout out sa pamilya mo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng aking munting channel. Yan po, ganda po rito mga brothers and sisters. Sa lahat ng aking mga subscriber, kayo nga pala, Kuya Biloy, Kuya, ay sa Biloy ko, shout out sa iyo. Ibilin Pagtulingan, ingat kayo lagi dyan sa Australia. At kay Juan, kay Edward Manyala Quart, shout out sa iyo, ingat ka lagi. Sana patuloy po kayong subaybay sa aking munting channel. Dito po kayo sa Mr. Kalikasan sa Norsagara. Shout out nga pala sa butihing mayor o mayura, babae po mayor dito, si Mayura Merlin na Girmar. Mayura, shout out sa inyo, magandang umaga po sa kanyang butihing Vice Mayor Baldo Hiner. Vice, shout out sa iyo, good morning po. Dito po ko ngayon sa bayan nyo sa Norsagaray, Bulacan. At siyempre sa lahat ng Municipal Council ng Norsagaray, Bulacan, nabati ko po kayo. At siyempre sa inyong Congressman, Congressman Plato, Congressman po dito si Congressman Plato. Ako, morning po sa inyo. Dito po ko ngayon sa magandang bayan ng Garay. Prisko po rito, daming puno. Yan. Hanggat po ang destination namin mga brother and sister. Sige po, medyo paalam muna po ako, medyo mahaba na rin yung aking ginawang content. Mamaya po, pag doon na po ako sa boundary ng Norsagaray at saka Angat, magkukontent ulit tayo. Sige po, magpapaalam muna po si Mr. Kalikasan. Lagi po ako nagpapaalala, pangalagaan natin, mahalin natin, malasakitan po natin ang kalikasan at magtanim po tayo ng puno. Bye-bye na po, God bless.